Hello po mga kapatid, muli po ang kapayapaan po ng Diyos at ang kanyang pag-ibig ang manatili po sa atin. Ang pag-ibig at ang kapayapaan ng tunay na Kristo at ng tunay na Diyos ang manatili at maghari sa lahat ng mga nakikinig. Regardless of your religion mga kapatid, ayan, triggered na po si Daniel Rason Bonjing. Masyado po siyang pa-victim na ang sinasabi niya ang sabi niya, nagbasa siya ng talata babasahin po natin yung binasa niyang talata. Pinapatay ng masama ng kanyang bibig ang kanyang kapwa, ngunit sa kaalaman ay maliligtas ang matuwid. Sa awa po ng Panginoon, doon sa wisdom na ibinigay po sa akin, awa ng Panginoon, Daniel Rason, kahit ilang beses mo kong pinatay. Ayan, nandito ako ngayon. Ikaw, sino ka ngayon? Nanggagalaiti. Yung inahamak-hamak mo ngayon na wala namang mataas na pinag-aralan. Yung inahamak-hamak mo na hindi nga nakapagtapos ng kolehiyo. Ito ngayon ang lumalampaso sa'yo. Kung papaano Daniel Rason na inilampaso ng batang David ang mga Filisteo nung kanyang ihagis yung bato kay Goliath, ganun kita ilalampaso. Ganun ka lalampasuhin ng aking Diyos. Kaya huwag kang pabiktim, Daniel Rason. Tapos sasabihin mo, kaya kayo gumagawa ng mabuti para ano ba sinabi niya? Yung buhay na walang hanggan. Pues, hindi ka kasama doon, Daniel Rason. Hindi ka kasama na magkakamit ng buhay na walang hanggan. Bakit? Meron akong katunayan. Anong katunayan ko? Ang sabi ng Biblia, sa mga sinungaling, walang makakapasok sa langit na karumal-dumal. Tandaan mo yan, Daniel Rason. Hindi ba sinabi mo rin na inulit mo lang yung tingnan mo, ang bobo-bobo mo. Napakabobo mo talaga, Daniel Rason. Sana bago mo ako pinablock, inisip mo muna yung mga repercussion. Pero napatunayan kung bobo ka na, napatunayan kung wala ka ng Diyos, bobo ka pa. Bakit? Hindi ka nag-isip Sa chess, pinag-aaralan mo yung mga move ng kaaway mo, ng iyong opponent. Tapos sasabihin mo, 'di ba, wala naman akong Kung para naman sa iyo mas magaling naman ako magsalita. Abay, natural lang. Dapat lang mas magaling ka magsalita because that is your career. Pinag-aralan mo 'yan, Daniel Rason. Kung para naman sa iyo mas pakikinggan naman ako. Dapat lang dahil namumuno ka ng isang reliyon na ipinagkatiwala sa iyo, dapat sana naaalagaan mo, kukupkupin mo, lilingapin mo. Pero nung ginagawa mo, puro ka papapogi. Yung mga nagpapapogi lang, yun yung insecure sa nila, sa pagmumukha nila. Kasi kung pogi ka naman talaga, bakit ka pa nga naman magpapapogi? 'Di ba? Kaya tingnan mo, yung kilay mo, ginuguhitan mo. Bago ka magpapogi, magpaputs pa ka muna para hindi nangangamoy yung iyong paa. Ang bao ang sangsang Sabi ng Biblia, dapat yung sugo, yung mangangaral, mabango yung paa nun, literally at spiritually. Kaya ganun po, mga correct, nagpapapogi lang yung pangit at saka yung walang self-confidence. Yung iba nga pangit, pero ang lakas ng self-confidence. Kaya ganun mga kapatid. Tapos sasabihin mo ngayon marami siya sinasabi. Marami sinasabi na feeling victim siya ngayon. Ito yung ginawa niya sa akin mismo. Pinapatay ng masama ng kanyang bibig ang kanyang kapwa. Hindi ba ikaw yon, Daniel Rason? Yung tinutukoy ng Biblia
na pinapatay ng masama. Ikaw yung masama na yun na pumatay sa akin. At sa maraming mga mananampalataya na pinagpapatay nyo kami. Kina-character assassinate nyo kami. Biruin mo, merong 2 kapatid sa lokal ng Cubao, Aurora. Tumawag sa akin kanina. Concern sila dahil nagtatrabaho sila sa hydrogen water company. At kilala nila mismo yung inventor noong hydrogen water. Concern sila sa iglesia. Sinabi nila sinasabi nila dun sa manggagawa, yung Pernan yung pangalan. Sabi ko, kilala ko yun, manggagawang kanin yun. Sabi ko, bobo yun sa Biblia. Aanga-anga yun. Bakit? Biruin mo, nagmamalasakit yung kapatid, anong ginawa mo? Ang malasakit nila, bro, baka po mapaya si Brad Daniel. Dahil yung pong hydrogen water na binebenta po natin, hindi na po siya pasado sa patay na po yung yung component nung hydrogen water itself. So bagsak po siya pati sa pH level. Alam niyo po yung mga kapatid, sinuspindi. At saka ngayon, ikina-character assassinate. Ang sabi ko po doon sa mga kapatid na kausap ko kanina, mga kapatid, huwag nyo nang ikalungkot yan. Patunay lang yan na kayo mismo, pinatunayan ng Diyos sa inyo na wala na ang Diyos dyan sa samahan na yan. Kaya kung ano man ang gawin nila sa inyo, ikatuwa ninyo. Dahil, sabi ng Panginoong Jesucristo, walang alipin na lalong dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako kanilang pinag-usig, kayo man ay pag-uusigin din. Sa bagay na ito, sabi ko doon sa mga kapatid, nagiging karamay tayo sa mga naging hirap ng Panginoong Jesucristo nung siya'y magkatawang tao. Kaya ganun, tingnan ninyo, nanggagalaiti na sa galit na naman si Bonjing. Bakit? Hindi ba totoo yung tatay mo babaero? At hindi ba totoo yung nanay mo impaktita na nuknuka ng sinungaling? Ayan, edi tanungin mo yung kapatid mo, si Sis Lisel Kapulong. Anong sabi ni Sis Lisel Kapulong? Ang gara ni Mami, no pa? Sabi niya kay Brad Don Kapulong. Nagtatransform siya pagkakaharap si Kuya. Kaya si Fernandin po ang nag-announce sa lokal ng EDSA Timog para i-block ako at wag na daw tingnan FB ko. Ganyan po ang ginagawa nila. Parang sabi niya, bakit ko pa aalamin yung Yung, hindi ko na po hindi ko na masyadong nakabisado yung pinagsasabi ng Bonjing. Biruin mo, talagang bonjing na bonjing Talagang lumilitaw na wala nang alam sa Biblia, wala pang alam sa karunungang moral ng tao. 'Di ba sabi mo marunong ka? At 'di ba nasaan yung pinananakot mo sa akin na kung meron akong alam, mas meron kang alam, sabi mo na mas matindi sa alam mo. Nasaan? Akala mo matatakot mo ko, Daniel Rason? Marami akong ebidensya na hawak, Daniel Rason. Hindi ba totoo na buhay pa ang asawang Hapon ng asawa mo ngayong Japayuking Pokpok? Kinuha mo na. Sa sobrang kalibugan ninyo, hindi na kayo nakakarating sa kwarto man lang. Sa sasakyan, nagpapandalihan na kayo. Hindi ba totoo? Ngayon, si Arlene Rason ang nagpapasasa sa pera ng iglesia. Anong contribution yan sa iglesia, Daniel Rason? Kaya kung paanong napahamak si Haring Solomon, ganyan ka napapahamak ngayon. Dahil sa pakikinig, sa tinig ng iyong asawang nanliligaw sa'yo, Daniel Rason. Hindi mo alam, sa loob mismo ng royal family, marami ng closet. Di mo alam yan, Daniel Rason.
Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, observant ako. Talagang ino-observe ko lahat ng kilos nila at saka ng salita nila. Even the whisper they are uttering in secret. Naririnig ko po lahat yon. Bakit? Minamasahe ko po sila kasi isa-isa eh. Kaya ganun po mga kapatid. Yung sinasabi mong maggawa tayo na mabuti, anong mabuting ginagawa mo? Alam nyo, sabi ng Biblia, babasahin natin yung talata. Eto ka, Daniel Rason. Babasahin ko ha. Marami ang, nasa Mateo 7:22. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi ba't sa iyong pangalan ay nagpahayag kami ng propesya, nagpalayas ng mga demonyo, at sa iyong pangalan din ay gumawa kami ng maraming himala? Ganyan ang ginagawa nyo ngayon. Self-proclaim. Anong sasabihin ng Panginoong Hesukristo? Tutuloy natin ang basa. Pasensya na po ha. Bakit napunta ako sa napunta ako sa Espanyol? Saglit lang po mga kapatid. Tagalog. Ay, anong nangyari? Saglit lang po mga kapatid. Technical problem po. Mateo 7:22 24 Tagalog. Ulitin ko po yung Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo. At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayoy, ipahayag ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakikilala. Ayan ang sasabihin ng Panginoong Hesukristo sa iyo, Daniel. Kailanman hindi kita nakikilala. Bakit? Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ng ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Kaya ikaw hindi ka kasali dun sa doon sa magkakamit ng buhay na walang hanggan. Bakit? Napakakapal ng pagmumukha mo para isama mo yung pangalan mo dun sa magkakamit ng buhay na walang hanggan. Ang kakamtan mo, mauuna ka pang ihagis kaysa kay Satanas. Bakit? Sabi ng Biblia, napakalinaw. Maraming magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo. At sa pangalan mo'y nagsigawa rin kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayoy, ipahayag ko sa kanila, kailan may
hindi ko kayo nangakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Hindi baga katampalasanan yung ginawa mo at ginagawa mo sa mga kapatid na kagaya ko, na biro mo ipapakalat mo na masama kaming tao. Ngayon, talagang alam nyo mga kapatid, nakikinig itong si Daniel sa mga video ko eh. Bakit? Yung binanggit kong character assassination, binanggit niya. Pero napakabobo niya. Ginawa niya na muna yon. Katunayang wala siyang alam eh. Hindi niya alam yun eh. Character assassination is a form of killing. Huwag kang magdunong-dunungan. Mas nauna akong nagbanggit nun. Katunayang hindi mo alam yon, ginawa mo nga sa akin eh. Kaya checkmate ka kahit anong gawin mo. Checkmate ka, Daniel Rason. Napakabobo mo kasi. Bobo ka na sa Biblia, bobo ka pa sa sa batas pantao. Masyado ka kasing self-entitled. Masyado kang feeling. Mamatay ka sa inggit nga na King PBB nandin. Sorry ka, hindi ako mamamatay sa inggit dahil hindi naman ako naiinggit. Kung yung amoy lang ng paa mo, hindi ko kaiinggitan yan. At yung kilay mo, hindi ko rin kaiinggitan yan. Alam nyo pa mga kapatid kung komo minamasay ko siya. Kaya alam ko pong unhygienic yung bonjing na yan, napakaraming kulugo sa katawan. Hindi baga totoo, Daniel Rason, na marami kang kulugo sa katawan? Ibig sabihin, kaya may kulugo, baboy sa katawan. Unhygienic. Anong kaiinggitan ko sa'yo? Sabi ng Biblia, huwag mong kaiinggitan yung kanilang May talatang ganun eh. Eto, sabi ng Biblia, ba't ako maiinggit sa'yo, Daniel Rason? Anong kakainggit ko sa'yo? Sabi ng Biblia, sa harap ng Panginoon ay pumanatag ka. Maging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kaiinggitan ang gumiginawa. Sa likong paraan, umunlad man sila. So anong ikaiinggit ko sa'yo, Daniel Rason? Wala akong dapat ikainggit sa'yo. Bakit? Yung inyong pagginhaway sa likong paraan. Biruin mo. Pa-concert ka ng pa-concert. Saan nyo dinadala ang pera ng proceeds ng concert? Tapos alam nyo ba na bawal sa batas yung nagbebenta kayo ng concert ticket na walang presyo? Yan. Maraming nanonood sa akin ngayon na kiniklip yung mga video. I-clip nyo yan, putulin nyo yan. Bawal sa batas na magbenta ng concert ticket na walang presyo. Yan po ngayon ang ginagawa ng iglesia ni Daniel Rason. Hindi po yan iglesia ng Diyos, mga kapatid. Iglesia yan ni Daniel Rason. Mga kapatid, inuulit ko, huwag po kayong manonood ng live ko dahil po minomonitor ang lahat ng mga nanonood ng live ko. Sususpindin kayo. Meron pong nasuspindi sa Europe. Ngayon, isang buong pamilya na po silang nag-exit. Pero kung yan po ang paraan para mailigtas po kayo dyan sa kuko ng kadiliman, sa pangunguna ni Daniel Rason, iglesia po ni Daniel Rason yan, mga kapatid. Hindi na po yan yung iglesia ng Diyos na ipinangaral at sinampalatayanan natin, mga magkakapatid, sa pagtuturo ng kapatid na Eli Soriano. Kaya ganun po, mga kapatid. Ano ang kaiinggitan ko sa'yo, Daniel Rason? Sabi mo, naiinggit ako. Wala akong dapat ikainggit sa'yo. Unang-una, kumpara naman sa'yo, kahit bumabaho yung paa ko, hindi ko ipinapahawak yung paa ko pag nagpapapedicure ako nung nasa Pilipinas kapag ka mabaho. Pagka hindi ko siya inugasan. Ikaw wala kang pakialam eh. Biro mo, magpapamasay ka, hindi
hinugasan yung paa mo. Ano pa? Kumpara naman sa'yo, wala akong dapat ikainggit yung kilay ko, natural yan, hindi ko ginuguhitan. Ano pa? Yung katawan mo, napakaraming kulugo. O sige, patunayan nyo na walang kulugo yung katawan ni Daniel Rason. Ang lalaki nga ng mga kulugo eh. Nung nga buhay si Brad Ellis, sinabi ko sa kanya, Ingkong, si kuya po, may kulugo po siya. Kasi masama yun, sabi ni Brad Ellis, sa kalusugan, yung mga kulugo. Kaya, ganun po mga kapatid. Anong ikaiinggit ko sa'yo? Wala akong dapat ikainggit sa'yo, Daniel Rason. Kaya, ganun po mga kapatid. Ang concern ko po ngayon is yung mga kapatid na walang alam sa mga nangyayari sa loob ng iglesia. Kaya mga kapatid, yung pong mga kapatid sa panahon ng kapatid na Perez, alam ko hindi ko lang kung tapos na ba yung meeting nila or magmi-meeting pa lang sila. Kasi nasaksihan nila yung 3 liderato ng iglesia. Magmula kay kapatid na Perez, kay kapatid na Eli, the worst. Ayan dapat sana ang kaalaman lalago eh. Pero walang kaalamang lumago. Brad J.R. Badong has nothing to lose dahil nasa mababa lang siyang kalagayan. Ngunit kontento at masaya. Kaya hindi siya naiinggit. Exactly. Unang-una, wala akong karangalan na kailangang pag-ingatan, hindi kagaya niya. Siyempre, meron po siyang pangalan sa industriya na kinabibilangan po nila. Pero hindi niya alam, behind his back, yung mga nakatrabaho niya sa industriya, they are all saying odd things about him. Yan. Kaya wala kang naaakay na mga professional diyan sa industriyang kinagagalawan mo. Bakit? They know you very well. They know you very well how you treat them and how you work with them. Kaya huwag kang magdunong-dunungan, Daniel Rason. Sabi dati sa paksaan, party pa din ng katawan ang kulugo, kasi may kulugo pala ay sauce. Kaya yun po ang mga concern ko ngayon, mga kapatid, na yung mga kapatid na walang alam sa nangyayari, sa mga tunay na nangyayari sa loob ng iglesia. Mga kapatid, hindi po ako ang kaaway, mga kapatid. Sinasabi ko lang po ang dapat po ninyong malaman. Ano po ang dapat ninyong malaman? Sabi ng bilin ni San Pablo, tatapot kahimat kami o isang anghel na magsalita mula sa langit ng ibang ebanghelyo, iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Yun po ang bilin ni San Pablo. Kaya nga ang sabi niya kay Timoteo, tatapot manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at sa mga bagay na pinagkaroonan mo ng katunayan. Babasahin ko lang po Ito. Datapwat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan. Yamang nalalaman mo kung kanino mo nga nangatutunan. At mula sa pagkasanggol ay yung nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. At lahat ng kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway sa ikatututo na nasa katwiran,
upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Dapat pala manatili tayo eh. Saan tayo mananatili? Doon sa aral ni Kristo. Ano ang tinuturo ngayon ni Daniel Rason? Biruin mo ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Napakalinaw eh. Sa Mateo 6:1, tingnan nyo po ha, napakalinaw ng nakasulat sa Mateo 6:1. Saglit lang po. Ito. Mag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita. Sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. Kaya nga, pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo, na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan, upang sila'y magkapuri sa mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. So, yung ginagawa ngayon ng MCGI sa pamumuno ni Daniel Rason, malaking kalapastanganan sa Panginoong Jesucristo. Dahil bawal po yan. Nasa doktrina po yan, mga kapatid. Nasa doktrina. Kaya nga yung mga kapatid na na hindi na nadatnan si Brother Eli nung buhay pa siya. Brother, bakit po ang ganda-ganda po nung doktrina noong pong pagkatapos po namin mabautismuhan, ang pangit na po nung itinuturo. Hindi po ako nagsasabi niyan, mga kapatid. Mga bagong mga kapatid yung nagsasabi. Ngayon, meron ba tayong pruweba na mga kapatid na dekada-dekada na yung taon na ginugol sa iglesia? Ganon din po yung observation. Marami. Ako po personally, 24 years po ako ngayon sa iglesia. Ngayon 2025. 24 years po ako magmula noong tinanggap ko yung banal na bautismo. Kaya marami, ang dami. Merong manggagawa. Maraming manggagawa ngayon na closet. Akala mo ba, Daniel Rason, lahat ng manggagawa mo ay naniniwala sa sinasabi mo? At maraming mga KNP ngayon, Daniel Rason, na closet na din. Maniwala ka sa akin, hindi lahat ng sinasabi mo, pinaniniwalaan nila yan. Akala mo si Baking, sumasampalataya sa'yo? Hindi. Ang sinasampalatayanan yan, pera. Hindi yung sinasabi mo. Unang-una, wala naman laman ang sinasabi mo, Daniel Rason eh. Dahil ang bobo-bobo mo sa Biblia. Bobo ka na nga sa Biblia, bobo ka pa sa batas ng tao. Biruin mo. Pinablock mo ko, hindi mo alam yung repercussion ng ginawa mo. Yung ginagawa mo, pagpapakalat ng information regarding my personality, regarding my character is a character assassination, which is a form of killing. Yan ang ginagawa mo. Tapos itong Rhea Sasondoncillo na para bagang kasosyo siya ng Diyos sa langit na siguradong-sigurado ang kanyang kaligtasan. Naghahanap lang daw ako ng damay sa kalagim-lagim na sasapitin ko. Alam mo, naawa ako sa iyo, Rhea Sasondoncillo. Pangit na nga yung mukha mo, pangit pa yung budhi mo. Ganyan ba yung budhi ng isang nagsasadyos? Gaano ka kasigurado na maliligtas ka? At gaano ka kasigurado na meron akong kalagim-lagim na sasapitin? Kaya ganun po, mga kapatid. Bakit ko ginagawa ito ngayon, mga kapatid? Sabi ko nga po sa mga earlier videos ko, I should have shut my mouth. Pwede ko naman pong itikom yung bibig ko at wag na lang pong magsalita eh. Pero the fact na pinagkakakalat ni Daniel Rason
at ng kanyang mga sip-sip sa kanya na masama akong tao, nagsasalita ako ng laban sa aral, patunayan mo. Inahamon nga kita, di ba, Daniel Rason? Inahamon nga kita. Kahit 10 minutes lang na debate at gagamitin ko lang isang talata, 1:8:44, mapapatunayan kang sa demonyo ka. Mapapatunayan kong at maibabandila ako sa buong mundo na ikaw ay sa demonyo, Daniel Rason. Ang gagamitin ko lang talata, 1:8:44. Diba ang sabi mo kanina, ginamit mo yung talata sa Kawikaan? Pinapatay ng masama ng kanyang bibig ang kanyang kapwa, ngunit ang matuwid. Ngunit sa kaalaman ay maliligtas ang matuwid. Yan ang ginawa mo eh. Ano bang sabi ng Biblia sa 1:8:44? Kayo'y sa inyong amang dyablo at ang nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una. At pagka nagsasalita siya ay nagsasalita siya ng sagan ng kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Isang talata lang ang babasahin ko, Daniel Rason. Mapapatunayan ko sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na ikaw ay kampon ni Satanas. Biruin mo, wala kang pag-ibig. Tapos tinuturo mo pag-ibig, pero wala ka talagang pag-ibig. Bakit? Bakit? Paano ko napatunayang wala kang pag-ibig? Di ba sinabi mo na ayaw nyo sa iglesia? Di magsilayas kayo. Go ahead, make my day. Bawas kayo sa sakit ng ulo ko. Alam mo ang mabuting pastor, sabi ng Panginoong Jesucristo, meron siyang 100 tupa, nawala yung isa, iniwan niya yung 99 upang hanapin yung isang nawawalang tupa. Hindi naman nawawala yung mga kapatid, nagtatanong lang. Pero bakit? Bakit ganyan ang ano mo? Kasi unang-una, wala kang masasagot sa kanila. Sabi ng apostol ni San Pedro, kayo'y maging handa sa pagsagot. Dapat sana, ang isang kasangkapan ng Diyos ay nakahanda lagi sa pagsagot. Pero bakit? Wala ka kasing alam na isagot. Kaya walang consultation na nangyayari ngayon. Unang-una, anong isasagot mo? Sa kaalamang pantao, bobo ka. Sa kaalamang pambiblia, bobo ka din. Anong isasagot mo? Ang isasagot mo, puro kahambugan. Kaya yan mga kapatid, ang ibig ko pong ipabatid po sa inyong lahat. Tapos tatakutin mo ko na pwede akong kasuhan, go ahead. Hindi ako natatakot na pwede mo akong kasuhan. Unang-una, anong ikakaso mo sa akin? Character assassination? Public shaming? Kayo ang unang gumawa niyan. You have publicly shamed me. Daniel Rason. I have all the evidences na you have publicly shamed me. Marami akong ebidensya. Kaya nga 'di ba nagkakagulo-gulo ngayon sa MMC? Saan niya nakuha yung yung screenshot? Yan, ganyan lang nangyayari ngayon. Hindi mo alam kung sino ang sino at alin ang alin. Kaya po ganun mga kapatid. At hindi naman po lahat naniniwala sa kanya, sa pamilya niya. Hindi naman lahat naniniwala sa kanya mga kapatid. Maniwala po kayo sa akin. Bakit? Galing po ako doon, mga kapatid. Matagal ko pong nakasama yung pamilya po niya. Bro, napanood mo ng buo yung 2 pelikula niya yung isang araw lang? Ako kasi sa tagal na never ko napanood ng buo kasi umpisa pa lang OA na. Akala mo, pinakamabuting tao sa mundo. Napanood ko po, kaya lang panatiko po ako noon, kaya so na-enjoy ko yung movie. Ako naman po kasi
matindi yung pananampalataya ko. Kaya nga, kahit na ang dami kong alam, nanatiling tahimik yung aking bibig. Ngayon na lang po ako nagsasalita. Bakit? Kailangan nyo pong malaman yan, mga kapatid. Sinisira po nilang aking pagkatao para hindi kayo makinig sa akin. Sinisiraan po nila yung aking pagkatao para mawalan ako ng kredibilidad. Pero mga kapatid, totoo po lahat ng aking sinasabi. Magtanong kayo sa mga kapatid sa Singapore kung hindi totoo yung mga katiwaliang nangyayari doon ngayon. Magtanong kayo sa Australia kung hindi totoo yung nangyayaring katiwalian doon. Merong nagchat sa aking kapatid. Sabi niya, "Brother, salamat sa Diyos dahil sa pagsasalita mo, sa matapang mong pagsasalita sa social media, nalaman ko ngayon ang totoo." Para alam mo lang, brother, nandito po sa lokal namin si Efren Baking, sabi niyang ganyan. At nandoon naman po sa kabilang lokal dito sa Australia, si Resty Reyes yung magpartner. Yun, magpartner po sila sa kahayupan, mga kapatid. Piruin mo, hindi ka ba hayop nun? Efren Baking? Napakawalang yamo na hindi ka naman nagtatrabaho sa sa kumpanya ng kapatid. Makikisama ka sa payroll. Hindi ba makapal ang pagmumukha mo, Efren Baking? No wonder, tignan mo yung pagmumukha mo. Kaya yan ang nangyayari. Yan ang ginawa ninyo sa akin at sa maraming mga kapatid na ipinapahiya ninyo. Kina-character assassinate ninyo. Alam mo, Daniel Rason, napapatunayan ko talaga napakabobo mo. Itong minamaliit mo na to na hindi man lang nakatapos ng koleyo, kahit papaano, marunong mag-analyze ng mga bagay-bagay. Ikaw, di ba, professor ka sa CEU? Anong klaseng professor ka na ganyan ang bobo-bobo mo, Daniel Rason? Kaya ganun po, mga kapatid, po kayo, mag-imbestiga po kayo. Wag po kayong totoo ba totoo ba si Jex Blasa merong kinangkang na may asawa, babaeng may asawa? Hindi ka na nahiya, Jex Blasa, sa asawa mo at sa iyong dalawang anak? Hindi ba totoo, J.R. Rason, yung panganay na anak ni Daniel Rason Bonjing, na kampo ni Satanas? Hindi ba totoo? Meron kang nilagyan mo ng pampatulog yung inumin noong isang kapatid na kasama nyo? Tapos nung nahimasmasan siya, nakita ka na lang niya na nakasubo na yung bunganga mo dun sa kanyang pag-aari. Ngayon, pasinungalingan mo yun, Daniel Rason Bonjing Jr. Yan, Bonjing din yan, Daniel Rason Jr. na yan Kaya, ganun. Hindi ba totoo yung laptop mo puro gay porn? Wala namang problema dun Ang problema dyan yung hipokrasya. Yan ang number 1 nilabanan ng Panginoong Hesukristo nung siya'y mga magkatawang tao. Sabi niya, "Saaban nyo, mga iskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw. Inyong binibigyan ng ikapu, ang yerbabuena, ang komino, etc., etc. At pinawawalang halaga ang pinakamahalagang bagay ng kautusan. Hindi bagat ang katwiran, ang pagkahabag, at ang pananampalataya," sabi ng banal na kasulatan. Kaya ganun po ang nangyayari, mga kapatid. At hindi ba totoo, Daniel Rason,
na yung iyong tatay ay babaero. Ang last kong nakita ko mismo sa, kalikutin nyo yung niya, yung cellphone niya. Kalikutin nyo yung cellphone niya. Kaya nga yan, laging patay pagka hindi niya hawak yung cellphone niya, patay lagi yung cellphone niya. Hindi ba totoo na Ayan, di ba, ikaw din kasama ka, Daniel Rason, na nag-convoy, na sinundan yung palihim yung tatay mo? Hindi na surprise kayo, nabulaga kayo kung saan siya nagpunta. Doon sa babae niya. Hindi ba kasama mo nun si Rhea Sasondoncillo? Tsaka si Marita Takeda Karisma? Ngayon, sasabihin mo na wala akong pag-ibig, binubunyag ko. Aba, noong ibunyag ng Panginoong Hesukristo yung kawalangyaan ng mga Pariseo at mga Iskriba, ibig sabihin ba, wala siyang pag-ibig? Hindi. Hindi. Nako, yung pagsasalita ng Panginoong Hesukristo ng mga ginagawang balintuna ng mga Pariseo at mga Iskriba, pagsasalitang may pag-ibig yun. Gayon din ang ginagawa ko. Yung pagsasalita ko, masakit man sa pandinig, pero doon sa mga umuunawa, nakikita nila, may pag-ibig Bakit? Kailangan ko sabihin yun. Ba, nung bang sabihin ng Panginoong Hesukristo, sa abanyo, mga Iskriba at mga Pariseo, mga mapagpaimbabaw. Ganun ba? Hindi. May galit siya nung sinabi niya, sa abanyo, mga Iskriba at mga Pariseo, mga mapagpaimbabaw. Kaya yun po mga kapatid, kinahiya ko na naanib ako sa MCGI, nakakalungkot. Bakit ganon ginawa ni Daniel Razon? Hindi niya iningatan ang mga kapatid. Ako po hindi ko po ikinahihiya dahil pero naiintindihan kita, Kuya Will. Diyan sa sa predicament mo. Pero ako po hindi ko po ikinahihiya na naanib ako diyan. Naanib ako dun sa reliyon na ipinangaral ni Brother Eli. Na reliyon na sinampalatayanan ng mga apostol at pinagkamatayan ng mga apostol. At pakiramdam ko, hanggang ngayon, kabahagi pa rin ako sa iglesyang yon. Sila po, mga kapatid, ang umalis. Itong si Daniel Razon ang umalis, mga kapatid, sa iglesyang napagkamatayan ng kapatid na Eli Soriano. Bakit ko po nasabi? Ang sabi po ng apostol na si San Pablo, datapwat kahimat kami, o isa mang anghel mula sa langit ang bumaba at mangaral ng ibang ebanghelyo na iba kaysa sa aming ipinangaral sa inyo'y matakwil. Nangaral po siya ng ibang ebanghelyo, mga kapatid. Saan po natin mababasa yung debating walang kibuan at yung ayunong pwede kang kumain? Mga kapatid, wala pong ganun. Wala pong ganun po sa Biblia. Nung pong nakipagdebate ang Panginoong Hesukristo, ay nakipagtaltalan po siya. Kaya nga sabi niya, kayo'y sa inyong amang dyablo. Alangan namang sabihin niya sa mga mga Pariseo, mga Skriba. Ganon? Paano niya masasabi? Paano niya maiko-convey yung ibig niyang ipabatid? Nung sabihin ng Panginoong Hesukristo, sa abanyo, mga Iskriba at mga Pariseo, mga mapagpaimbabaw, bigla na lang ba siyang hindi tumahimik, hindi nagsalita, hindi umimik? Kaya wala pong baseless po sa Biblia, mga kapatid. Yung pong tinuturo ngayon ni Daniel Razon na debating walang kibuan, at saka yung pag-aayuno na kumakain, tsaka yung na kahit gaganap ka ng tungkulin, pwede ka nang sumiping sa iyong asawa. Kababuyan po yung ginagawa ni Daniel Razon.
Mga kapatid, paksa ni KDR, kapigatian na stress sa mga expose mo. Bro, binanggit niya sa worship service, si ganito, ganyan, si ganire, ganito yan. Hindi ba ganun yung ginagawa mo? Kaya wag kang magpa-play victim, Daniel Rason, na ako ngayon ang aakusahan mo na pinapasama ko kayo. No. Actually, nangako ako dun sa kapatid na kaibigan ko na kung ano man yung mga nalalaman ko sa iglesia, dadalhin ko yun hanggang sa kamatayan. Bigla mo kung kinaracter assassinate. Kung ano-anong kasinungalingan ang pinagsasabi mo patungkol sa akin, tapos sasabihin mo na wala akong utang na loob dahil nung nagkasakit yung mga magulang ko, pinagamot mo, nung namatay, pinalibing mo. Saan ka ngayon? Ni piso wala kang ambag, Daniel Rason. Kung hindi ko sasabihin ito, mapapaniwalaan mo ang kapatiran na totoong wala nga akong utang na loob. Pero kung merong totoong walang utang na loob, hindi ako yon, ikaw yon, Daniel Rason. Ikaw ang walang utang na loob. Bakit? More than half of my youthful days, ipinaglingkod ko sa iyong pamilya na walang sahod. Kung mura-murahin, gano'n na lang. Kung sigaw-sigawan, gano'n na lang. Walang maayos na tulog. For more than 20 years of my life, wala po akong maayos na tulog. Dahil sa paninilbihan ko sa kanila. Hindi ka pwedeng matulog ng tanghali. Pagka nagbabiyahe kami, hindi ka po pwedeng matulog kahit sa sasakyan. Sasabihin ng impaktitang nanay ni Daniel Rason, tulog ka ng tulog. Natural, anong gagawin ko sa biyahe? Alangan namang gusto po kasi nila, kahit sa biyahe, alam niyo po mga kapatid, sa totoo lang, minamasay ko po sila. Kahit nasa sasakyan po kami. Yun po ang katotohanan po dyan. Kaya wag kang pa-victim, Daniel Rason. Hi po, Brad Badong. Kakatapos lang ng PBB, sabi ni KDR, mga kapatid. Bakit kayo andito, mga kapatid? Di ba dahil sa pananampalataya? Nakakatawa lang kasi marami ako nakikita hindi pumapalakpak. Mga tiktik di ko kayo kausap, sabi ni KDR. Alam na niya ata na madaming dumadalo for attendance na lang. Opo, nakita ko yung video, wala mang pumapalakpak. And you can see their facial expression, they are not conforming with what Daniel Rason is telling them. Hindi sila masaya sa mga naririnig nila kay Daniel Rason. Buti alam mo, Daniel Rason, lahat ng umalis sa MCGI ay nasa malaking kapigatian. Kailangan lang na huwag mabalisa, kundi mga galak kayo, sabi ni Kristo. Wala pong umaalis sa MCGI. Ako personally, hindi po ako umalis sa MCGI. Aling MCGI yon? Unang-una, ang MCGI, wala naman po yan sa Biblia. Hindi po biblical yung MCGI. Saan mo mababasa? Sige, patunayan mo, Daniel Rason, na nasa Biblia ang MCGI. At patutunayan ko sa iyo, wala sa Biblia yung MCGI mo. Kaya po mga kapatid, yung pong iglesyang ipinangaral ni Brother Eli, yung iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan, nararamdaman ko sa aking pagkatao na nakaugnay pa rin po ako doon. Yan din po ang sinasabi ko sa mga kapatid ngayon na nag-exit sa MCGI. Mga kapatid, hindi tayo umaalis sa iglesia na ipinangaral ng Panginoong Jesucristo, na ipinangaral ng mga apostol, at ipinangaral ng kapatid na Soriano sa ating panahon. Hindi tayo umaalis doon. Sila, si Daniel, sa pangunguna ni Daniel Rason, sila ang umalis, mga kapatid. Yan po ang aking masasabi. Magandang umaga from North America, sabi ni Brother Gutierrez Jamel. Bro,
Sinira ni Daniel Rason ang mga pangarap ni Brother Eli. Sabi niya, legacy continue. Pero yung pag-ibig hindi niya maganap. Ilang taon na niya napaksa. Exactly po mga kapatid. Kasi bakit? Ang simpleng kasagutan dyan, kapatid, na Kuya Will, traidor po si brother, ayoko siyang tawaging brother kasi hindi ko naman po siya physically, by blood, hindi ko naman po siya kaano-ano. And spiritually, lalo na pong hindi ko siya kaano-ano spiritually. Dahil po kalaban po siya ng akin pong Panginoong Jesucristo. Yun po. Traidor po siya kay Brother Eli Soriano. Bakit? Buhay pa po si Brother Eli, marami na po siyang dinidevice na mga kung ano-ano. Hindi lang po natin yun na-decipher kaagad because of our trust and faith to what Brother Eli is telling us that kung mamamatay siya, si Brad Daniel, yung Brad Daniel na yon, yung ahalili sa kanya. Maraming nagpaparating kay KDR about sa mga expose mo. Sabi niya, wag daw pansinin mga naninira. Gumawa na lang daw mabuti. Doon daw mag-focus. Wag daw makinig, sabi niya, sa mga humihila para mapunta sa kasamaan. Palagay niyo po ba mga kapatid, sa pakikinig niyo po sa akin, kayo po ang humatol mga kapatid. Kung pakikinggan nyo kaming dalawa, kanino nyo po mga kapatid nararamdaman ang tunay na pag-ibig? Doon sa Daniel Rason na bonjing na yon o sa akin pong hamak na badong na pinipintasan niya na tsura ko daw? Ganun lang naman po eh. Claiming is one thing but proving is another thing. Hindi ba sinasabi mo lagi yan, Daniel Rason? Now, nasa iyo ang burden of proof. Prove that I am wrong. Prove that all of what I am saying are just lies. Ganun lang naman kadali. Ngayon, sabi nga nung masakit para sa isang babae na lalapastanganin yung pagkababae mo, tapos iyong asawa ay hindi ka man lang maipagtanggol. Kaya ganun po ang nangyayari ngayon. Bro, ikaw ang bato na maliit na tumama sa mata ni Daniel Razon. Mabuti na lang po meron FB. Kung walang FB hanggang ngayon, delulu pa rin ako. Ano yung delulu? Delusional. Nang asabim ng Bet King asawa ng babaero, Palmurane ba? Asawa na. Kapampangan po ito. I will translate it in Tagalog. Anong masasabi ni Beth? Pertaining po siya dun sa nanay ni Daniel Razon. Anong masasabi ni Beth sa kanyang asawang babaero? Minumura ba niya ang asawa niya? Siya po ang tanungin niyo po dyan. Kasi po ang sabi niyo, anong masasabi ni Beth? So, yung tanong, hindi po para sa akin, para kay Beth. Numero 1, kayang closet si KDR sa panoon ni Brother Eli. Yes, kaya lang yung pagka-closet niya, demonyong pagka-closet. O napasubo lang din siya. Hindi siya sanay na siya lagi topic. Bakit daw lagi na lang siya kinakaladkad sa social media? Abay, napakabobo mo, Daniel Razon. Of course, you are a public figure. You are a head of the church. Natural, kakalad ka rin ka sa social media. Whatever it is, whether it is a good topic or a bad topic. Napakabobo mo, dapat alam mo yan. Di ba broadcaster ka? Sa inyo po bro, ang tunay na pag-ibig.
Pambabakod na lang po talaga alam ni KD sa pulpito. Brad J.R. Badong, ano po ba talaga kinamatay ni Bes? Wala kasi malinaw na ulat about dun. Inatake po siya sa puso. Nasabi yay tatad. Nasasabi yay tatad. Aware din po ba si Bes sa pambababae ng bayaw niya? Wala na po si Brother Eli so hindi ko na po masasagot po yan. And sabi niyo po, aware din po ba si Bes sa pambababae ng bayaw niya? So, ang makakasagot po niyan si Brother Eli Soriano. Kaya lang po, patay na po siya. Hindi na po niya masasagot po yan. Mas may tiwala pa ako sa sinasabi mo, J.R. Badong. From the heart at free-flowing ka. Si Bonjing, punong-puno ng daya, parang mga antichrist magsalita. Hindi po parang mga antichrist. Antichrist po talaga siya. Kasi yung pong word na parang, pwede pong madaya pwedeng hindi siya antichrist, pwedeng antichrist siya. Parang parang lang. 'Di ba? Parang. Kaya hindi tama. I will rephrase your word, Brother Joseph Jr. Lubang. Hindi puro siya parang antichrist. He is antichrist in person. Pati mga bata ginagamit sa pamimigay ng lugaw. Sabay magpipik paimbabaw talaga. Bawal po yon, mga kapatid. Bro, bakit ganon si Daniel Razon? Yung Area 52 hindi niya maamin. Ewan ko po sa kanya. Bro, attendance po. Kakauwi lang namin galing Apalit. Wala pa po himala. Baka next week pa. Alam mo, Brother Ronnie Keypoint de Rosario, sabi nga ni Ate Guy, si Nora Honor, walang himala. Tayo ang gumagawa ng himala. Tayo ang gumagawa ng sumpa. Wala pong himala, mga kapatid. Wala kayong expect na himala dyan kay Daniel Razon. Kahit maglakad ka pa, Brad Ronnie Keypoint, magmula sa sentral ng MCGI hanggang pauwi pa sa inyong bahay na nakaluhod, walang mangyayaring himala na magpapakumbabayan si Daniel Razon. Sa yabang niyan, magpapakumbabayan? Hindi. Bro, may mga baril ba na mga nakatago si KDR sa bahay niya? Sa pagkakaalam ko, may mga license galing PNP para sa nyon. Bakit madami siya license firearms? Hindi ko lang sure. Opo, marami po siyang baril. Di palahalughog nyo po yung mga bahay niya kung sinungaling po ako. Yung ganun lang naman po di ba? Prove them that I am wrong. Ganun lang po. Brother, bakit kaya hindi nila masabi sa buong kapatiran ang pagkawala ni Brother Eli? Unang-una, galit po si Daniel Razon kay Brother Eli. Kung ano man po yung dahilan kung bakit siya galit kay Brother Eli, hindi ko na po alam yon. Pero maliwanag po, maliwanag sa isip ko na napagtanto ko nang mamatay si Brother Eli, talagang meron siyang galit. Kasi nung buhay pa po si Brother Eli, pag magkakasama kami sa Brazil, mga kapatid, napapansin ko na na merong something. Nung namatay si Brother Eli, tsaka itong nangyari sa akin na ginawa niya, doon ko lang napagtanto, talagang demonyo itong si Daniel Razon. Kaya tingnan nyo, sa buong ministeryo niya ng pagiging leader ng iglesia, isang beses lang po siyang nanalangin. Umamin po kayo kung naiyak kayo doon sa panalangin niya. Wala. Walang espiritu, mga kapatid. Bro, nga ng Daniel Razon, nung buisit na ka, let's do good ka no. Kung sabi ni Daniel Razon, kung buisit ka na, let's do good. Alam nyo, how do you characterize good? How do you characterize good deeds? Depende po yan
Merong kabaitan ng tao na sinasabi sa Biblia. Kaya nga sabi ng Biblia, isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Merong kabaitang pantao. Yung ginagawa nila na kabaitang pantao yan. Bakit? Ayaw ng Panginoong Jesucristo yan nga. Na nakasulat po mga kapatid sa Mateo 6:1 hanggang 2, ayaw ng Panginoong Jesucristo yung kapaimbabawan mga kapatid. May pamiting po si KNP Resty. Pagkatapos ng pasalamat, high blood na sila. Andito siya sa Singleton, Australia. So, itong si Sato Sayuri ay nasa Singleton, Australia. Kasi sabi niya, andito siya sa Singleton, Australia. May pamiting po si KNP Resty. Pagkatapos ng pasalamat, high blood na sila. Yun mga kapatid. Naniniwala ka ba bro na 1,800 mahigit na bautismuhan now? Hindi po. Sinungaling po sila. May bago pa target po na naman bukas opening ng UNTV Volleyball Cup. 1,000 pesos to 12,000 presyo ng ticket. Tapos darating na Wish concert, may mga presyo na ticket na itotoka sa bawat lokal. Meron 2,000, 5,000, 10,000, 20,000. Mahal pa sa ticket ng Eraserheads. Correct. Tapos yung mga performer nila ay pipitsugin lang naman. Don't get me wrong dun sa mga performer nila ha. Kasi hindi akma yung presyo doon sa service na binabayaran ng bumibili ng ticket. Actually, hindi naman bumibili sa pilitan. Brad, are you saying po na you didn't knew or witness any single irregularities during best time and only only this KDR era nagkaroon ng problema? Of course, meron pong mga irregularities din. Sino po bang hindi nagkakamali? As I've said, on my earlier videos, kung mali lang at mali, meron po tayong makikitang mali. Kagaya nung nagawang pagkakamali ni Haring David. Di po ba? At yung pagkakamaling nagawa niya, nagmula po yun sa isang pagkakamali lang. At dahil gusto niya mapagtakpan yung pagkakamali niya, nag-file up. Hanggang yung asawa ni Batseba na si Urias ay hanggang namatay. Because of him, he is accomplice with the death of Urias. Pero nung pong ipakilala ng propeta yung kasalanan ni Haring David, nagmakaawa po siya. So, yung pong tanong ni Sister Love sa are you saying na you didn't knew or witness any single irregularities? Meron po at meron. Sabi nga ng Biblia, walang matuwid sa lupa gumagawa ng mabuti, hindi nagkakasala. Alam niyo po ba, Sister Love, sa Biblia, yung mga apostol, nagkaroon sila ng hindi kakaunting usapin. Nagtalo-talo po ang mga apostol. Sister Love, nagtalo-talo po sila. Sigawan po yon. Kaya nga sabi ng Biblia, at itong si Santiago, napuspos ng Espiritu Santo, tumindig at nagsalita. Ang sabi niya, wag na nating gambalain itong mga hintil na ibig magsa Diyos. Wag na natin silang pilitin na magpatuli pa, kundi ituro na lang natin sa kanila. Nagsila'y magsiilag sa mga binigti, sa mga iniyain sa Diyos-Diyosan, sa pakikiapid. Yun. Kaya nga si San Pablo, meron pong nakasulat sa Biblia na may hinanakit siya kay Marcos. Kaya nga sabi niya kay Timoteo, kung di ako nagkakamali, wag mong isama si Marcos, sabi niya ganyan. Kasi meron po siyang tampo kay San Marcos. So, ibig sabihin po ba, mga mga sa demonyo na? Hindi. Those are normal promptings of men, Sister Love. Yun po ang akin pong masasabi. Ngayon, ano po ang difference
differences ng pagkakamali ng mga irregularities na nakita ko at ng mga pagkakamali at irregularities na nakikita ko kay Daniel Rason ngayon. Napakawalang yan mo, Daniel Rason. Labag ka sa ng Biblia. Bakit? Yung ginagawa mo ngayon na pang-iinsulto sa isang kapatid na mahihirap na nag-aabuloy, sasabihin mo, yung bang iniaabuloy ninyo nakapagpagawa o makakapagpagawa man lang ng isang poste ng La Verdad? Pangahamak yun, mga kapatid. Samantalang ang ating Panginoong Jesucristo, umupo siya sa templo. Sabi niya, sa lahat ng mga nagsiulog sa kabangyaman, bukod tangi itong dukhang babaeng bao na ito. Maraming nagsihulog, mayayaman, mga kapatid. Pero sa lahat ng nagsihulog, bukod tangi itong dukhang babaeng baong ito. Sapagkat inihulog niya ang kanyang buong ikabubuhay. Ito pong Daniel Rason na to ngayon, inahamak yung abuloy ng kapatid. Hindi ko po nakita yan kay Brad Eli. Sabi nga ni Brad Eli, yung mga mahihirap, di mo naman i-expect na mag-abulo yan. Panalangin lang po, mga kapatid, sabi ni Brad Eli. Sapat na po yun, yung panalangin ng taong matuwid, sapat na po yun para sa Diyos na tulong sa gawain. Yun po ang I hope I have answered your question, Sis Tenten Lab, regarding that matter. Kadalasan pandagdag yung mga katutubo. Tama ka dyan, Brad J.R. Badong. Double face ang mga daya na nangyayari. Bonjing Israel Antichrist, telling people of empathy and humanism, but they are mocking God through their actions. Exactly. Don't get my questions wrong. I am just wondering with how brave you are speaking now, while there was issues already for a long time. Kung siguro meron na rin nag-speak up before, baka sakali hindi ganito kalala ang naging chaos sa pagkalat ng mga kapatid. Still, I am thankful you come to your senses po, Brad. Hindi naman po, sister. Alam ko naman pong mag-decipher ng mga questions sa awa at tulong po ng Diyos. Kung ito bang mga nagtatanong ay they are just wanting me to utter wrong words, wrong accusations to anyone or anybody. Kaya po ganun, mga kapatid. And kaya po ako umalis sa relihiyon na kinamulatan ko po, mga kapatid, dahil marami po akong mga nakitang mga hindi tama against the Bible, against the teachings of our Lord Jesus Christ. And with all fairness po, during the time, the leadership of Brother Eli, kung meron man, hindi naman po ganun kaano. Kaya nga, di ba, ang lagi ko pong sinasabi, ano lang naman yan maglagay ka lang ng 2 bayong. Yung isang bayong na nasa kanan, lahat ng mabubuting natutunan mo kay Brother Eli, ilagay mo doon. Ngayon, kung merong mang hindi maganda, hindi mabuti, ilagay mo doon sa kaliwang bayong. Ngayon, titimbangin mo ngayon, alin ang mas matimbang? Personally, I can attest na mas matimbang po yung mga mabubuting natutunan ko. And mga personal experiences ko with Brother Eli Soriano. Yun po ang masasabi ko po dyan, kapatid na Tenten Lab. Bro, aral na aral kayo kay Brother Eli. Bro, sila ang umalis, hindi tayo. Exactly. Hindi po tayo umalis doon sa aral na natutunan po natin na pinagkamatayan ng mga apostol. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo bago po siya umakyat sa langit, magsiyaon nga kayo sa lahat ng mga bansa. Basahin po natin sa Mateo 28:19 hanggang 20. Ay, bakit Espanyol ito?
Tagalog. Sabi po ng Biblia, ito po. Ay, bakit ganito ang translation nito? Ito po. Sabi po ng Biblia, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kapag po pala tayo sinusunod natin yung iniutos ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad na ituro, mararamdaman po natin yung pagkasi ng Panginoong Jesucristo. Pangako po niya yun. Nakasulat to. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya ako nararamdaman ko po na hindi po ako humiwalay doon sa iglesyang ipinangaral ng mga apostol at ipinangaral ng kapatid na Eli Soriano. Yung halal na Jollibee, totoo po ba yun? Hindi po halal yung Jollibee, brother. Samahan ka nawa ng Diyos sa paghahayag mo ng katotohanan, Brad Badong. Salamat po sa Diyos, kapatid, na Jerry James Conde. Bro, sa iyong pananaw, kung halimbawa nabuhay si Brother Eli na o mabuhay at makita niya mga ginagawa ni KDR ngayon, magagalit ba siya o ipagtatanggol si KDR? Pansin ko kasi sobrang mahal niya si KDR. Parang lagi niya ipinagtatanggol kahit sa pag-asawa ni KDR dati. Ako po, sabi niyo po sa aking pananaw, hindi lang po siya magagalit, babatukan niya po. Kung papaanong nagalit si Moises. Sa galit niya, ibinato po niya yung 2 tableta ng batong sulat kamay ng Panginoon. Nung makita niya yung mga Israel na iniwanan lang niya ng ilang araw, tapos pagkabalik niya sumasamba na sa guya. Alam niyo po ba kung sinong gumawa ng guya? Promotor, si Aaron. Si Aaron na kanyang kapatid, mga kapatid. Brad Badong, ano naman po masasabi nyo about dun sa 7 rays habang nangangaral si Daniel Rason sa Brazil noon? Alam nyo po, brother, kahit ang pagbilangin nyo po doon, grade 1, ang bilang lang po niya doon 6. Kaya tingnan nyo po, hindi po espiritu ng Diyos ang napunta sa kanya. Espiritu ni Satanas. Bro, may record ka ba kung nag-improve ang umaanib sa MCGI o bumaba ang bilang? Wala po akong record, brother, at hindi na po ako nakikibalita. It's just a waste of time if makikibalita po ako sa kanila, mga kapatid. Unang-una, wala naman, they do not care about us. Why would I care about Daniel Rason? Ganun lang po yun. Kaya po, ganun po mga kapatid, na tapos mananakot ka na, yan, bawal yan sa batas. Dapat sana bago mo ako pinablock, inalam mo muna yung mga repercussion. Diba sinasabi, ako yung unang nagsabi na character assassination yung ginagawa mo, which is a form of killing. Another form of killing. Kaya ikaw, Daniel Rason, napagtantunan ko talaga na bukod sa wala kang Espiritu Santo ng Diyos na gumagabay sa'yo, bobo ka pa. Bobo ka pa. Biruin mo, tingnan mo, hindi mo ba pagtanggol yung asawa mo na pokpok na Japayuki? Hindi ba totoo na buhay pa yung asawa niyang Hapon? Kinalantari mo na siya? Kaya ngayon, buhay prinsesa siya. Hindi lang siya, pati ng kanyang pamilya na wala namang contribution sa iglesia. Biro mo, kamukat-mukat mo, magkakaroon siya ng 80% ng share of stock ng KD Rock. Anong contribution mo
Arlene Rason, bukod sa magaling ka sa kama, anong contribution mo sa iglesia, Arlene Rason? Sato Sayuri, may instance po ba na natatandaan ka na pinagalitan ni Brother Eli si KDR nung buhay pa siya? Opo, sa Brazil, meron po. Meron po akong natatandaan. At saka po natatandaan ko, kung di ako nagkakamali, nung pong binili yung kalapit na lupa, noong existing na, alam niyo po mga kapatid, yung po kasing KD Rock ngayon, maliit lang pong lupa yan. Na nakikidaan lang po, wala po talagang right of way yan. Nakikidaan lang po dun sa unfinished subdivision dyan sa may Donya, sa may Orani, Bataan. Tapos, yung pong nagkarugtong-rugtong na lang, napagalitan po silang tatlo, si Daniel Rason, si Brandon Capulong, si Sis Lisel Capulong. Bakit? Gumawa po sila ng hakbang na hindi po nila ipinapaalam kay Brother Eli. Kaya nagalit po si Brad Eli, galit na galit. Sabi po ni Brad Eli, ganyan na ba kayo? Buhay pa ako! Buhay pa ako, tinatraidor nyo na ako. Sabi po ni Brother Eli Soriano. Ayan. Hello, Brother John Wipingko. Ayan, manggagawa ito from Rizal, I guess. Happy viewing, Brother John Wipingko. Bro, naniniwala ako na hawak ni Arlene Rason ang leeg ni Daniel Rason. Yes, exactly. Kung paanong hinawakan ni Delilah yung leeg ni Samson, ganyan din po ang ginagawa ngayon ni Arlene Rason. Nasabi niyo po na kung buhay si Brother Eli, babatukan niya si Bonjing. Was there a time po ba na nakita niyo na binatukan ni Bess si Bonjing? Any other instance po na naging marahas po sa galit si Bess? As I've said sa mga previous videos ko, ayoko pong magsalita na wala po akong personal knowledge. So I cannot answer that, Sister Tenten Love, because I do not have personal knowledge about that question. Yun po. Wala pong leeg si Kuya. Meron naman siyang leeg, brother. Lahat naman ng tao merong leeg. Yun. Ganun lang po mga kapatid. Salamat po sa Diyos muli sa pagkakataon na ito na nagkausap-usap po tayo. Kung meron pong gustong umakyat, sige, I will entertain question live. Sige, baka si Brother John Wipingko gusto niyang umakyat. You are most welcome here, Brother John Wipingko, to ask questions. Sino pong gustong umakyat? Sige po, kung meron pong mga gustong umakyat dyan, mag-ano lang po kayo, magtaas lang po kayo ng kamay and I will send invite. Wala yatang gustong umakyat. Wala yatang gustong umakyat. Kung meron pong gustong umakyat, kapatid, huwag kayong mahiya. Rest well, brad. Stay hydrated po and keep warm. Salamat po sa Diyos, kapatid na Tenten Lab. Ayun, si Leo Morbos. Sabi ni Brother Wally Billones, shout out sa lahat ng mga kapatid. Okay po, Brother Wally Billones. Si Leo, nasan ka, Leo? Hindi kita makita dito sa mga viewers ko. How can I invite you? Hindi kita makita dito, brother, sa mga sa mga viewers. Guest request. Allow viewers to request to join you. Your viewers. Orbos. No result found.
Watching from Toronto. Hindi kita maano, brother Leo. Morbos. Brother Leo Morbos. Okay, i-invite kita. Morbos. Ayun, Brother Leo Morbos. Yan, nag-send ako ng invite sa'yo to go up in this live from Toronto, Canada, sabi ni Brother Leo Morbos. Accept mo, brother. Accept mo, Brother Leo Morbos. Bro, totoo bang wanted si Brother Eli kaya di makauwi ng Pilipinas? Yep, yes po, dahil po doon sa rape case po niya na final ni Daniel Veridiano. And sa pagkakaalam ko po, 2 weeks ago or last week, namayapa na po si Daniel Veridiano alias Puto. Bro, totoo po ba yung nangyari daw na sinampal ni Bess si Brad Glenn ng malakas at madami nakasaksi? Sana po ginawa niya yun kay KDR kahit isang araw lang. Hindi ko po alam yan, kaya hindi ko po masasagot. As I've said on my previous video, na I cannot answer questions that I do not have personal knowledge. Kaya ganun po mga kapatid. Ako po, nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil totoo po yung sabi ng Biblia na lahat ng bagay nagkakalakip sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Kanya. So, the fact na pinablock po ako ni Daniel Razon, napatunayan ko po sa sarili ko na talagang wala po ang Diyos sa pamumuno ni Daniel Razon, mga kapatid. Tapos, yung mga paninirang ginagawa niya po sa akin, naku mga kapatid ko, sabi ko nga po, maraming pananagutan itong si Daniel Razon sa araw ng paghukom. Magiging kahiya-hiya siya. Lahat po ng mga sinasabi ko ngayon, naku po mga kapatid, mapapatunayan nyo po yan sa araw ng paghukom. Mapapatunayan po nyo. Lahat ng mga sinasabi ko, totoo po lahat yan. Kaya nga po, tingnan nyo. Hindi niya po ako mapangalanan. Kung sinungaling po talaga ako, walang katotohanan yung sinasabi ko, bakit hindi niya po ako mapangalanan? Kasi, isang maling salita niya lang po, mga kapatid, lalo lang po siyang lumulubog. Kaya itong, biro mo sasabihin mo na, na nagpapa-play victim ka, lalo ka lang lumulubog eh. Kung talagang hindi totoo yung sinasabi ko, na kinuha mo yung Arlene Razon na yan, buhay pa yung asawa niyang hapon, dapat pwede mo nga akong idemanda dyan eh. Pero bakit hindi mo wala kang magawa? Kasi totoo yan. At meron akong ebidensya. Bakit hindi mo maipagtanggol ngayon yung iyong tatay na babaero? Kasi totoo yung sinasabi ko. Hanggang ngayon, nambababae siya. Hanggang ngayon, di kalkalin niyo yung cellphone niya. Sa mga may balak mag-exit dyan, mag-exit na kayo. May pag-asa pang maligtas dahil sa Biblia. Diyos ang hahatol. Opo, sabi po ng Biblia ito. Sabi ng Biblia sa Apokalipsis 18:4, malinaw po na nakasulat. Ang ganito. At narinig ko ang isa pang tinig na mula sa langit na nagsasabi, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong makabahagi sa kanyang mga salot. Para huwag po kayong madamay sa kasalanan ng mga namiminuno dyan sa pangunguna ni Daniel Razon. Lumabas na po kayo dyan, mga kapatid. Sabi po ng Panginoong Jesucristo, sabi po ng Santong Kasulatan, magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko,
upang huwag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong makabahagi sa kanyang mga salot. Dahil po merong salot na inaharap ang mga namiminuno dyan. Kaya ang sabi po na ang mungkay ng Biblia, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko. Kaya ganun po mga kapatid. Wala yatang gustong shout out daw, sabi ni Kuya Will from Butuan City. Wala yatang gustong umakyat. Alam mo, brother minus you, marami naman po napapansin na pagbabago sa aral Marami po nakakapansin. Siguro niloob na lang na lumitaw ka para mas mapansin. Brad Gilvy, nandito ka din sabi ni Brad Ariel Estanislao. Yun po. Ganun po yung mga nangyayari. Actually po, Brother Ronnie Key Point de Rosario, totoo po yan. Marami pong nagme-message sa akin ng mga kapatid na, Brother, thank you for the courage and for the bravery of being our voice, for speaking out what we cannot utter in words. Kaya yun po mga kapatid, marami pong sinasabi yung mga kapatid. Biruin mo, itong si Brad Jan Cuencajo, na sabi ko nga po sa inyo, siguro dun sa kabanalan ni Brad Jan Cuencajo, wala man po ako sa kalingkingan ng mga ipinagtiis niya at ng kanyang pamilya. Diakono po siya dati dyan sa lokal ng Hong Kong at sa Middle East. Pero pinasama po siya mga kapatid. Hindi sila makaalis dahil umaasa sila. Bro, sana makasama ka sa podcast ng Broccoli TV at Kuya Adel. Sila din ang nagbukas ng mga isipan namin. Mga kapatid, unang-una, I have my own platform and I have my own cause. Kung ano man po yung cause po ni Broccoli TV and ni Kuya Adel, I don't have any personal knowledge about their cause. Pero malinaw po sa isip ko kung ano po yung cause, kung ano po yung ipinaglalaban ko. Mga kapatid, ang pinaglalaban ko po ngayon, yung mga kapatid ni Kristo. Bro, ayoko ang aral ni Daniel Razon. So do I. Mas mabuti po umalis kami ng asawa ko at anak ko. Kasalanan po manatili sa aral ni Daniel Razon. Exactly, kasalanan. Kaya nga sabi ng Biblia, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong makabahagi sa kanyang mga salot. Kaya yun po mga kapatid, walang gustong umakyat at makipag-usap po sa akin. Walang gustong umakyat at makipag-usap. Siguro hanggang dyan lang po muna sa gabing ito, mga kapatid. Kung wala pong, bro, pasok ka sana, The Lost and the Dark Knight, Bible believer sila. Meron po akong kagabi po, pumasok po si The Lost sa live ko kagabi, kasama si Belona, si Sister Belona. And pinaliwanag ko naman po sa kanila kung ano po yung dahilan bakit ayoko pong magkaroon ng affiliation to anyone or to anybody. Kasi unang-una, I have my own platform na ginagamit yung pong at saka ayoko pong makipag-usap sa hindi ko po alam kung sino yung nagsasalita. Hindi ko alam kung sino yung kung ano yung identity ng ng nagsasalita. Ganun lang po, kapatid. Bro, di ka ba naniniwala na kulto din ang pinangasiwaan ni Brother Eli? Hindi po, kasi
with all fairness po, naging mabuti po akong tao. Dahil dun sa ipinangaral ni Brother Eli na ipinangaral ng mga apostol din po. Bro, salamat po sa tunay na Diyos. Always po sa Diyos po tayo. Bro, nung uma-attend pa ako sa Zoom at pag si KDR nagteksto, nangihinayang ako sa data kaya ino-off ko pero sa'yo hindi kahit puyatan pa. Mas totoo kasi sinasabi mo at malaman. Salamat po sa Diyos kapatid. You alone are enough, Brother Badong. Stand firm. Yun po. And I believe that I am not alone in this fight. I am not alone in this battle. Unang-una, nararamdaman ko po that I am in the side of truth. And alam naman po natin kung sino yung katotohanan. Si Kristo po at ang Diyos. So, doing this na pagtatanyag ng katotohanan na dapat malaman ng mga tao at ng mga kapatid sa MCGI, alam ko po nasa panig ko po ang Diyos. Kaya nga po, kahit anong gawin po nila, checkmate na po sila, mga kapatid. Sa ngayon po ba, kulto na sila? Yes, very much cultish. Biruin mo, paghihiwalayin mo yung mag-asawa, sisirain mo yung tatay doon sa nanay at saka doon sa anak niya, nahiwalayan dahil hindi na naka-align sa inyong mga preconceived ideas na walang basihan sa Biblia. You are not alone, brother. Salamat po sa Diyos, Sis Magat Mirasol Annalyn. I know you are with me in this battle, together with all of the brethren all around the globe na alam ko po, they are with me in this battle. Yun po. Wala pong gustong umakyat. Kung wala pong gustong umakyat, magpapaalam na po muna ako. Kung wala pong gustong umakyat. Ngayon, kung merong gustong umakyat para mas marami tayong mapag-usapan, mas maganda. Palagay ko wala nang gusto ngang umakyat dahil anong oras na rin? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mag-aalauna na pala sa Pilipinas. Kaya pala. Sige po mga kapatid, muli po ang pagbati ng tunay na pag-ibig at tunay na kapayapaan mula sa tunay na Kristo at tunay na Diyos ang sumaatin pong lahat. Amen.